Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Emil. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Kailan ka ba titigil sa kakahabol sa mga aswang na yan? Tignan mo nga ang sarili mo, Emil. Para ka ng basahang pinagtagpe-tagpe. Wika ni Mang Karding. Hanggat hindi ko nahuhuli at napapatay ang kanilang pinuno, hindi ako hihinto sa pagtugi sa kanila. Tugon ni Emil. Alam kong paghihiganti ang dahilan kung bakit mo tinutugi sa mga aswang na yan. Pero may papayo ko sa iyo, Emil. Itigil mo na. Naawa na ako sa iyo eh. Halos wala nang paglagyan ng peklat sa katawan mo. Baka sa susunod na balik mo sa akin, wala ka ng braso. Hanggat buhay ang mga aswang na yon, Manong, lalo na ang kanilang pinuno, hindi ako hihinto. Kahit ikamatay ko pa. Malalim ang dahilan ko kung bakit tinutugi sa mga aswang na yon. At sana maunawaan mo, Manong, kung hindi dahil sa mga gaya nila, buhay pa sana ang mga magulang at kapatid ko. Naninirahan sa liblib na lugar itong si Emil. Kinupkop ng matandang si Mang Karding. Simula nang maulila sa mga magulang nang minsan silang salakayin ng pangkat ng mga aswang. Tahimik na naghahapunan ang mag-anak. Bigla na lang bumukas ang pintuan ng kubo. Nagsipagpasukan ang mga nilalang. Walang awang nilapa ang kanyang ina at mga kapatid. Nagawa siyang itago ng ama. Kaya naman nakaligtas ang binata. Nakatakbo ang dalawa palayo sa lugar. Kaso nga lang sa kasamaang palad, naabutan din ng mga aswang at napatay ang kanyang ama. Gumuho ang mundo ni Emil nang makita kung paanong patayin ng mga aswang ang buong pamilya. Halos mabaliw ang binata dahil hindi nito matanggap na mag-isa na lamang siya sa mundo. Ngunit hindi nagpadaig si Emil. Matapos ang ilang araw na pagluluksa, sinikap ng binatang tumayo. Ginamit ni Emil ang nararamdamang galit upang magpalakas. Sinubukan nitong hanapin ang mga aswang na pumatay sa kanyang pamilya ngunit bigo ang binata. Hanggang sa nakilala nito ang isang matandang albularyo mula sa kabilang isla. Dito nagsimulang magbago ang buhay ni Emil. Tinuruan siya ng matanda ng lahat ng pamamaraan sa panggagamot, pisikal man o espiritual. Kalaunan ay naging mahusay ito. Ginamit ang kaalaman upang tumulong sa mga tao. Dahil din sa piniling larangan, hindi lang tao ang nakakabangga ng binata, kundi maging mga elemento, gaya ng aswang at mga inkantong nanggagambala sa mga tao. Ito din ang naging daan para malaman ang pinagmulang angkan ng mga aswang na pumatay sa kanyang mga magulang. Ito ay nang minsang may humingi sa kanya ng tulong. Emil, may mga taong naghahanap sa iyo sa labas. Importante daw. Wika ni Mang Karding. Nang mga sandaling iyon ay nagpapahinga ang binata. Kakatapos lang nito sa isang pasyenteng sinaniba ng engkanto. Papasukin niyo na lang po sila, Manong. Ako nang bahala sa kanila. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan ni Emil eh. Sigurado ka bang gusto mo silang harapin? Kung talagang kailangan nila ng tulong, bakit hindi ko sila haharapin? O sige, sandali lang, papapasukin ko. Pinapasok ng matanda ang dalawang kalalakian. At gaya ng sinabi nito, mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang itsura ng mga lalaki. Magandang hapon ho sa inyo. Ano po bang may paglilingkod ko? Tanong ni Emil. Nagkatinginan ang mga ito at nag-aalangan nang makita ang itsura ng binata. Ikaw ba ang sinasabi nilang manggagamot? Akala ko,
Magkasing edad tayo eh. O mas matanda ka pa. Mukhang nagsasayang lang ako ng oras dito, Dante. Halika na, umalis na tayo. Wika ng lalaki. Tahimik na pinagmamasdan ni Emil ang mga bisita. Sandali lang, Manong. Emil, pasensya ka na ha. Teka lang at kakausapin ko yung nakakatanda kong kapatid. Wika ni Dante habang pinipigilan ang pag-alis ng Ginoo. Mukhang hindi maganda ang tingin sa'yo ng taong yun ha. Ano ba ang sinabi? Masyadong malitang tingin sa akin ng panauhin na yun eh. Ang bunga kala daw niya, magkasing edad lang kami o mas matanda ako sa kanya. Ano bang inaasahan niya sa isang albularyo? May mabang balbas, tapos may nakataling panyusa no? Wika ni Emil. Samantalang ang dalawang panauhin, patuloy pa rin nag-uusap sa labas. Manong, sigurado po kung siya si Emil. Kilalang manggagamot sa lugar na to. Hindi po ako pwedeng magkamali. Mga taga rito mismo ang nagturo sa kanya. Wika ni Dante kay Sebio. Nakikita mo ba ang itsura ng taong yon? Parang wala namang nalalaman sa mundo. At mukhang kapag nakakita ng aswang, maninigas, maiilang sa salawan. Hindi na, Dante. Nagsasayang lang tayo ng panahon dito. Tugon ni Sebio. Hindi po, Manong. Sisiguraduhin ko sa inyo, siya po yung taong sinasabi ko. Alam ko mahirap na magtiwala dahil sa manangyari. Pero Manong, sa pagkakataong ito, alam kong hindi tayo nagsasayang ng oras. Wika ni Dante. Lingid sa kalaman ng dalawa na nasa likod nila si Mang Karding. Huwag mo siyang pilitin. Mahirap paniwalain ng taong walang tiwala. Wika ni Mang Karding. Naglakad ito papasok ng tahanan. Ngunit napahinto nang magsalita si Kasebio. Sana maunawaan niyo ang pinagdadaanan ko. Pinatay ng mga aswang ang pamilya ko, Manong. Ilang taon na ang nilapitan ko. Nangakong tutulong, pero wala din silang nagawa. Kaya hindi mo ako masisisi kung mawalan man ako ng tiwala sa binatang yan. Wika ni Kasebio. Nauunawaan ko ang kalagayan mo. Ang totoo, pareho kayo ng karanasan ni Emil. Pinatay din ng mga aswang ang magulang ng batang yon, pero hindi siya nagpakadesperado. Ginamit niya ang galit para gumawa ng tama at hayan siya ngayon, isang binatang manggagamot. Wika ni Mang Karding. Manggagamot. Manunugis po ang hinahanap ko, Manong. Handa ako magbayad ng kahit gaanong kalaking halaga para lang mahuli ang aswang na pumatay sa mga magulang ko. Wika ni Sebio. Narinig ito ni Emil mula sa loob ng tahanan. Lumabas ang binata para makisali sa usapan nila. Nung araw na patayin ng aswang ang kapatid at magulang ko, hindi nawala sa isip ko ang paghihiganti. Pero nang makilala ko si Mang Karding, napagtanto ko na walang kahihinat na ng galit. Kung hindi kapamakan, hindi ako manunugis gaya ng inahanap mo. Pero may papangako ko sa'yo, may sapat akong lakas at kaalaman para tumugis ng aswang. Matapos magsalita ng binata, unti-unting nabuo ang tiwala ni Kasebio. Pinaliwanag nito ang totoong nangyari sa kanyang pamilya. Ayon sa Ginoo, kasalukuyan siyang nakadestino nang mangyari ang pananalakay. Naglilingkod bilang kafgu sa kanilang bayan itong si Kasebio, kaya naman madalas itong wala sa kanilang tahanan. Naiwan nito ang mag-ina. Malaki ang tiwala ni Kasebio dahil matao naman ang kanilang baryo at marami silang kamag-anak. Ngunit maging ang mga tao sa kanilang baryo, walang alam. Isa-isa nang kinakain ng mga aswang ang walang laban na pamilya ni Kasebio. Batay sa pagpapaliwanag mo, may inala akong iisang angkan ng mga aswang lang ang pumatay sa pamilya natin. Alam ko bilang kafgu, may sapat kang kakayahan sa pakikipaglaban. Ako nang bahala sa depensa at pangontra mo. Bumalik ka dito Biyernes ng hapon.
Nang sa ganon maibigay ko sa iyo ang binasbasang mga gamit. Wika ni Emil. Matapos mag-usap, pansamantalang nagpaalam si Casevio at Dante. Kinausap naman ito ni Mang Karding. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin, Emil? Mahaharap ka na naman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Matagal na panahon kong inantay ang pagkakataon na matugis ang pumatay sa pamilya ko. Hindi ko papalampasin ang pagkakataon, Manong. Lalo pa ngayon na may sapat na akong kaalaman tungkol sa kanila. At sayang lang din ang mga itinuro nyo sa akin kung hindi ko gagamitin. Bahala ka. Kagaya ng sinabi ko, hindi kita hahadlangan sa anumang nais mong gawin. O siya, ihanda mo na ang gagamiting sangkap sa paggawa ng pangontra ni Sebio. Tutulungan na din kita. Wika ni Mang Karding. Buong gabing ginawa ang mga pangontra. Mula sa libong baon ng niyog at mga espesyal na sangkap. Kinabukasan binasbasan ito ng matanda gamit ang kaalaman sa lihim na karunungan ng Diyos. Hindi ko nakakailanganing ipaalala pa sa iyo mga bagay na hindi dapat gawin, ha. Alam kong alam mo ang limitasyon ng kakayahan mo, Emil. Ipapayo ko lang na huwag magpapadala sa galit at bugso ng damdamin. Palaging pairalin ng isipan. Hindi berong kalaban ng mga aswang, lalo pat umaatake sila bilang pangkat. Siguradong may isang namumuno sa kanila. At siya ang punteriya ko, Manong. Alam kong sa oras na matalo ang pinuno, kusang aatras sa mga alagad. Tugon ni Emil. 2 araw ang nakalipas, bumalik si Casevio. Sa pagkakataong iyon may mga dala itong sandata. Dinala ko ang baril ko. Magagamit natin ito sa pakikipaglaban. Maniwala ka sa akin. Sagabal lang yan sa lakad natin. Hindi tinatabla ng bala ang mga aswang. Tanging binasbasang sandata lang ang makakapatay sa kanila. Eto, gamitin mo ang itak na ito. Wika ni Emil. Sabay hagis ng itak kay Casevio. Itak? Sa tingin mo mabilis pa ako? Pasensya na, pero mas may tiwala naman ako sa dala kong baril. Bahala ka. Basta wag mong ihiwalay sa katawan niyang sandatang binigay ko sa'yo. Isuot mo din ang pangontrang ito. Nang sa ganon hindi ka tabla ng kanilang tigalpo. Tigalpo? Ano naman yon? Tanong ni Casevio. Napagtanto ng binata. Wala itong alam sa kanilang susuunging laban. Ang tigalpo ay isang uri ng dasal na ibinabato ng mga aswang para hindi makakilos ang kanilang bibiktimahin. Sa oras na tamaan ka nito, napaparalisa ang katawan mo. Hindi ka makakagalaw at maging ang kakayahan mong magsalita ay mawawala. Wika ni Emil. Isinuot naman ni Casevio ang pangontra. Nagulat ito nang bigla siyang buhusan ng langis ni Mang Karding. Magsasalita pa sana si Casevio, ngunit hindi niya na naituloy dahil nagpaliwanag na si Mang Karding. Ang langis na yan ay may taglay na dasala. Sa oras na hawakan ka ng mga aswang, mapapaso sila at hinding-hindi ka nila mahuhuli. Salamat ho, Manong. Emil, handa na ako. May impormasyon na nakarating sa akin tungkol sa kinaroroonan ng mga aswang. Kailangan nating magbadali bago pa sila makalis. Balita ko, palipat-lipat sila ng lugar para hindi mahuli ng mga manunugis. Wika ni Casevio. Saan mo naman nakuha ang impormasyon na yan? May kaibigan akong katutubo na nakakaalam ng tungkol sa mga aswang. Isa lang ang namumuno sa kanila at sa oras na matalo mo ito, kusang aatras ang kanyang mga alagad. Nakalimutan ko lang ang tawag sa pinuno nila. Parang... Kabunan. Yon ang tawag sa kanilang pinuno. Ang pinakamalakas sa kanilang angkan. Sa pagkakaalam ko, ang mga gabunan ay lahi ng malalakas na aswang. Pero bakit parang iba naririnig ko mula sa iyo, Casevio? Ang totoo, narinig ko lang din ang impormasyon na yan.
Hindi ako sigurado kung tama. Pero kung ano man yon, hindi na mahalaga. Kailangan na nating magbadali upang maabutan natin sila. Lalo niyong kailangan mag-ingat, Emil. Maaaring ang kakarapin niyo ay hukbo ng mga gabunang aswang. Maaari ding iisa lang ang gabulan sa kanila at ang mga alagad ay pangkaraniwang aswang. Bakit naman sasama ang mga pangkaraniwang aswang sa isang gabunan? Maraming dahilan, Emil. Isa na dito ang kasiguraduhan na hindi sila mawawala ng pagkain. Malakas sa mga gabunan at sa oras na sumalakay sila, walang sino man ang nananalo. Kahit pa ang pinakamagaling na manunugis. May ilang nagagawa silang talunin, pero sa panahong ito, duda ko kung meron pang mga tao na kagaya ng Manggaaw noon. Kaunting kaalaman. Ang mga Manggaaw, pangkat na mga taong nagsasanay sa pakikipaglaban sa mga gabunan. Ginugugol nila ang buhay upang malaman ang sekreto ng mga kalaban. Iilan lang ang nakakarating sa antas na ito dahil hindi biro ang pagdaraan ng pagsasanay. Sa bawat 10 sumusubok, maswerte nang may isang nakakapasa. Ito ang dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang kaalaman ng mga Manggaaw hanggang sa nabaon ito ng tuluyan sa limot. Ang mga Manggaaw ay maaaring ihalintulad sa mga ermitanyo. Yun nga lang ang kanilang kaalaman ay puro pangkumbate pisikal. Samantalang ang mga ermitanyo naman ay mga pamamaraang may kaugnayan sa kalikasan. Parang sinasabi mo, Manong, na wala kaming pag-asang manalo sa aswang na yon. Kung lakas at liksi ang pag-uusapan, wala kayong panama. Pero kung kaalaman sa tigalpo at dasal, malaki ang lamang nyo. Eksperto si Emil sa bagay na yon. Kaya makinig ka. Sundin mo ang lahat ng sasabihin ng batang ito. Wika naman Karding. Ngunit wala sa isip ni Kasebyo ang sumunod sa utos ng mas nakakabata sa kanya. Hindi ako mangangako pero susubukan ko. Hindi ako sanay na sumunod sa utos ng nakababata sa akin. Napailing si Emil dahil alam niya na mahihirapan siya sa pakikisama kay Kasebyo. Ganun pa man, hindi nito masisisi ang Ginoo dahil na din sa mga karanasan. Hayaan niyo ho siyang gawin ang gusto niya. Basta wag ka lang haharang sa daraanan ko. Halika na, baka hindi natin sila maabutan. Wika ng binata. Habang naglalakad, nag-iisip si Emil ng mga paraan kung paanong matatalo ang kalaban kung sakaling makaengkwentro nila ang mga ito. Si Kasebyo at Dante ang nauuna, habang si Emil naman nakasunod lang sa likod. Nakikiramdam. Inabot ng mahigit 1 oras bago nila marating ang itinurong lokasyon ng kakilala ni Kasebyo. Nang marating ng mga ito ang isang tagumbaryo sa pinakadulo ng bayan. Kasebyo, sigurado po ba kayo sa impormasyon? Ni minsan, hindi pa nagkamali ang kaibigan kong katutubo. Alam kong nandito lang sila sa lugar, kaya maging alerto kayo. Mararamdaman naman natin kung sakaling malapit sila dahil dyan sa langis ay binigay ni Mang Karding. Pakiramdaman yung mabuti ang mga botelyang yan. Alam ko ang gagawin, kaya wag mo kong utusan. Dito na nagpantig ang tenga ni Emil. Pinili na lang nitong manahimik kaysa sila ang magkagulo. Patuloy na naglakad ang grupo. Papasok sila ng baryo nang biglang huminto si Kasebyo. Sandali lang, parang may kumikilos sa bandang yon. Wika ni Kasebyo habang nakaturo sa isang direksyon. Hinawakan naman ng binata ang lanahan. Nakita nitong hindi kumulo ang langis, ngunit umapaw ito. Maganda kayo. Mukhang nandito na sila. Wika ni Emil. Binunot niya ang itak. Inikot ang tingin sa paligid. Laking gulat ni Emil
dahil biglang natumba sa kinakatayuan si Dante. Anong nangyari sa'yo, Dante? Wika ni Casebio. Ngunit hindi na nagsasalita ang kasama. Pilit nitong iginagalaw ang kamay na may tinuturo. Mabilis na nilingon ni Emil ang direksyon. Laking gulat nito nang makita ang isang lalaking nakatayo sa itaas ng puno. Naaninag ng binata ang mukha nito dahil sa liwanag ng buwan. Nakangiti ito ng nakakaloko habang nakaturo ang daliri kay Dante at Casebio. Walang iya ka. Anong ginawa mo sa kasama ko? Hindi ba kayo ang dapat kong tanungin ng ganyan? Anong ginagawa niyo sa teritoryo ko? Tanong ng lalaki. Bumaba ito at naglakad papalapit kay Emil. Isang bagay lang ang sadya namin dito. Yun ay ubusin kayo! Wika ni Emil. Hindi nito inaasahan ang susunod na mangyayari. Humagalpak sa kakatawa ang lalaki. Inaya siyang maupo upang makipag-usap. Nang mga sandaling iyon, kapwa hindi makagalaw si Casebio at Dante. Papatayin mo ako. Ubusin niyo kami. Teka, may nakikita ka bang ibang kagaya ko dito? Bakit hindi ka kumalma at pag-usapan natin ang mga bagay-bagay? Wika ng lalaki. Tinignan ni Emil sina Casebio at Dante. Alam niya na may mali sa mga nangyayari dahil wala naman siyang naramdamang ibang presensya maliban sa lalaking iyon. Nasaan na mga kasama mo? Hindi ba isang kawan kayong nakatira sa baryong ito? Isang kawan? Ngayon sigurado na ako. Malaking pagkakamali ang pagpunta nyo dito. Sa nakikita mo, mukha bang may kasama ako? At kung meron man, sa tingin mo, ano kaya mangyayari sa dalawa mong kasama? Tugon ng lalaki. Napagtanto ni Emil na tama ang sinabi nito. Naupo ang binata gaya ng hiling ng lalaki. Napangiti naman ito. Sabay kalas ng tigalpong inilagay sa dalawang kasama ni Emil. Huwag kang magtitiwala sa aswang na yan. Nililin lang ka niya. Wika ni Casebio. Biglang nawala sa harapan ni Emil ang lalaki. Napunta ito sa likod ni Dante. Nililin lang. Mukhang ikaw yata ang nalin lang. Ang mabuti pa, samahan mo kaming maupo nang mapag-usapan natin ang mga nangyayari dito. Wika ng lalaki habang nakakbay kay Dante. Nanginginig naman sa takot ang katawan nito. Sa tingin ko, magandang ideya yan. Pag-usapan natin yung mga bagay-bagay. Mabuti pa ang batang to. Marunong mag-isip. O siya, maupo na kayo. Nang masimulan na natin ang pag-uusap. Pasensya na ha. Wala akong kape o kung ano man. Wika ng lalaki. Patuloy na pinakikiramdaman ni Emil ang kilos nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Naparito ako dahil gusto kitang patayin. Bakit naman? Ano bang kasalanan ginawa ko sa'yo? Pinatay na ba kauri mo ang mag-ina ko? Mga kauri ko. Pero hindi ka sigurado kung sino. Hindi kaya nagsasayang ka lang ng oras. Sigurado kong aswang ang pumatay sa mag-ina ko at wala akong pakialam kung sino sa inyo. Sisimulan ko ang paghiganti sa'yo. Tugon ni Sebio sabay bunot ng itak. Sinugod ang lalaki. Nang papalapit na ito ay biglang napahinto si Sebio nang maramdamang nasa likod niya ang lalaki. Kung ako sa'yo, hindi ako magpapadalos-dalos ng galaw. Lalo na kung hindi mo alam ang kakayahan ng kalaban mo. Sandali lang, Manong Sebio. Huminahon ka. At ikaw naman, ipaliwanag mo ang sinasabi mo. Wika ni Emil. Muling nawala ang lalaki. Lumitaw ito sa tabi ng binata.
Bago ang lahat, gusto ko magpakilala. Ang pangalan ko ay Hagar. Tama ang hinala nyo. Isa nga akong aswang at hindi lang ako ang aswang sa mundong ito. Meron pang nagkalat sa paligid. Ang ilan pumapatay ng tao, ang ilan naman ay tumutulong. Ngunit karamihan sa amin, pagkain lang ang tingin sa inyo. Alin ka sa mga nabanggit? Depende sa kung anong tingin nyo sa akin. Pwede nyo akong maging kalaban. Pwede nyo akong maging kakampi. Sinasabi mo sa akin na wala kang kinalaman sa pagkamatay na mag-ina ko. Tanong ni Kasebyo. Kung hindi ko sila nakaharap sa isang labanan, hindi ako ang pumatay sa kanila. Hindi ako pumapatay para kumain. Pumapatay ako para ipagtanggol ang sarili. Isa pa ang mga kagaya ko, hindi pumapatay ng tao para kainin. Wika ni Hagar habang hinangat-ngat ang kuko. Nilapitan ni Dante si Kasebyo at bumulong. Parang totoo yung sinasabi niya, Manong. Tignan mo. Parang ewan. Maangas lang tignan pero yan ba yung tipo ng aswang na pumapatay ng tao? Huwag kang magpapadala sa pinapakita niya. Nakita mo ba kung paano siyang kumilos? Kung ganun, anong ginagawa mo sa lugar na ito? Hindi kay tuturo ng kaibigang katutubo ni Kasebyo nang walang dahilan. Tanong ni Emilia. Gaya ng sinabi ko, isang malaking pagkakamali ang pagkikitang ito. Ngayon kung balak nyo pa rin akong patayin, subukan nyo. Pero hindi ko may papangako magtatagumpay kayo. Isang bagay lang ang gusto ko malaman mula sa'yo. Kalaban ka ba o kakampi? Kagaya ng sinabi ko, nakadepende sa kung ano ang tingin nyo sa akin. Nga pala, gusto kita bata. Kakaiba ang pagkatao mo. Asahan mong magkikita pa tayo. Wika ni Hagar. Matapos ay naglaho ito sa dilim. Bakit mo siya pinatakas, Emil? Pagkakataon na naging bato pa. Kung alam ko lang na wala ka ring pakinabang, sana hindi na ako nagsayang ng oras para humingi pa ng tulong sa'yo. Walang pumilit sa'yo para gawin ang bagay na yan. At kung gusto mong patayin si Hagar, wala din namang pumipigil sa'yo. Wika ni Emil sabay lakad palayo. Naiwan si Dante at Kasebyo sa lugar. Patuloy na iniisip ni Emil ang sinabi ni Hagar. Pagdating sa tahanan, kaagad itong inusisa ni Mang Karding. Anong nangyari sa lakad nyo? Maling impormasyon ang nakuha ni Kasebyo. Aswang nga ang nakaharap namin, pero hindi siya ang pumatay sa pamilya ni Kasebyo. May sinabi siya sa akin Hindi raw pumapatay ang mga kagaya niya ng tao para kumain. Meron bang ganun, Manong? Meron, Emil, pero bihira lang. Sila ang mga uri ng aswang na nalampasan ng pagkayok sa laman ng tao. Natutunang kunin ang kanilang lakas sa kalikasan. May mga tangan din silang mutya para ipagtanggol ang mga sarili. Ngunit ganun pa man, aswang pa din sila. May taglay na kakaibang lakas at bilis. O siya, mukhang napagod ka sa paglalakad pa uwi. Ay teka, ano nga palang nangyari kina Kasebyo? Wika ni Mang Karding. Iniwan ko sila sa baryong yun. Mukhang desidido silang tugisin ang aswang na nakausap namin Hindi ko naman sila mapigilan kaya iniwan ko na lang. Tugon ni Emil. Matapos makipag-usap, pumasok na ito ng silid upang magpahinga. Ngunit ilang minuto pa lang matapos sumiga, nakarinig ito ng boses. Maganda ka! May mga aswang na nakasunod sa'yo! Biglang bumangon ng binata. Ngunit nang sindihan nito ang lampara, wala namang ibang tao sa silid. Tss! Pati ba naman sa panaginip, naririnig ko pa rin ang boses ng Hagar na yon. Ay nako, makatulog na nga lang uli. Wika ni Emil. Akmang higa na sana ito nang biglang kumalampag ang kanilang bubungan.
Sunod-sunod na alulong ng aso ang narinig ng binata. Kaya naman mabilis itong kinuha ang kanyang mga gamit at isinuot. Paglabas ito sa sala, nakita niya si Mang Karding na nakatayo habang nakatingala sa bubong. Ano ang ingay na yon? Shh! Huwag kang maingay. May tao. Merong nilalang sa bubong natin. Wika ni Karding. Marahang kumilos ang binata para lumabas ng tahanan. Nakasunod sa kanya si Mang Karding. May bitbit na isang garapong asin. Inikot ni Emil ang paligid, ngunit wala itong nakikitang anumang kahina-hinala. Maya-maya pa, naramdaman ng binata na kumukulo ang kanyang lanahan. Nakita nito ang isang figura ng malaking baboy sa bubungan ng tahanan. Nakatulala lang si Emil dahil hindi nito lubusang maisip kung paanong napunta ang isang baboy sa taas ng bubong. Walang ano-ano. Biglang may tumulak sa binata dahilan para mapadapa ito. Nang mag-angat ng tingin, isang malaibong nilalang ang kamuntikang dumagit sa kanya. Lalo pang nagulat si Emil nang makitang nakatayo si Hagar sa kanyang tabi. Oh, anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ko sa iyong magkikita pa tayo? Diyan ka lang at manood. Naghahanap kayo ng mga aswang, hindi ba? Pwes nandito na sila. Nasundan ka kanina habang pauwi. Pasensya na, pero hindi nakaligtas ang dalawa mong kasama. Napatay sila ng mga aswang. Wika ni Hagar. Nagulat si Emil sa sinabi nito. Napansin ng binata na may sugat sa kanang braso ang aswang. Talagang hindi sila nakinig. Pero teka, ano nangyari sa braso mo? Huwag mong alalahanin ang bagay na to. Maya-maya lang maghihilom na ang sugat ko. Maghanap ka ng ligtas na lugar kung ayaw mong pagpiesta ng mga aswang. Wika ni Hagar. Napasilip sa pinto si Mang Karding. Nakita ang nilalang na nakatayo sa tabi ni Emil. Maya-maya lang, nagsipaglabasan na ang mga kalaban. Sinugod ng mga ito sina Emil. Sinalubong naman ni Hagar ang mga ito. Sa pamamagitan ng isang kamay, nagawa niyang patalsikin sa malayo ang papasugod na aswang. Hindi alam ni Mang Karding ang gagawin ng mga oras na yun. Kaya naman nanatili na lang ito sa loob ng tahanan. Pinagmamasdan kung paanong makipaglaban ang nilalang na kasama ni Emil. Maya-maya ay tumahimik ang paligid. Nagpasya ang matanda na lumabas ng tahanan. Nang malapit na ito sa dalawa, biglang tumalon pa itaas si Hagar. Napatingala si Emil. Nakita nito ang isang nilalang. Nakaambang dadagitin si Mang Karding. Sinuntok ito ni Hagar, dahilan para sumadsad sa lupa ang malahiganting ibon. Nagpalit ito ng anyo at naging aso, matapos ay tumakbo papasok sa kagubatan. Mabaging langit. Anong nangyayari dito? Mga aswang ba ang kalaban niyo, Emil? At sino naman tong kasama mo? Tanong ng matanda. Oo, Manong. Mga aswang nga sila. At ito nga pala si Hagar. Siya ang aswang na nakausap namin ni Kasebyo. Sa kasamaang palad ng pauwi na ako, sinalakay sila ng mga aswang. Hindi sila nakaligtas. Sinundan din ako ng mga nilalang na yan. Nilagay mo lang sa panganib ang buhay mo, binata. Simula nang makipag-usap kayo sa akin. Minarkahan kayo ng mga aswang at hindi na maaalis ang bagay na yon. Siguradong babalik at babalik sila para patayin ka. Sa anong dahilan? Nalaman nila ang intensyon mo at hindi hahayaan ng mga aswang ang bagay na yan na malagay sila sa alanganin, kaya uunahan ka nila. Kung ganun, mukhang wala nang paraan para iwasan pa to. Tama ka. Alam kong mangyayari ang ganito. Nakukonsensya ako dahil kung hindi ko kayo hinarap,
Hindi sana mangyayari ang ganito. Kaya kita sinundan. At isa pa, gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, gusto ko ang ugali mo. May kakaiba sa'yo na hindi ko maipaliwanag. Teka, sandali nga. Sinasabi mo ba sa akin na siya yung aswang na nakausap mo? Bakit siya nandito? At saka bakit niya kinakalaban ng mga kauri niya? Kauri ko sila, pero magkasalungat kami ng adikain. Hindi ako ang tipo ng aswang na pumapatay ng tao. Kung ganon, ano ang layunin mo at bakit mo sinundan si Emil? Nararamdaman kong kailangan ko siyang protektahan. Ang nakita niyong kaninang bilang ng mga aswang na sumalakay ay wala pa sa kalingkingan ng kabuuan nilang puwersa. Hindi biro ang pinasok mong gulo, bata. At sa kasalukuyan mong antas, bagaman isa kang magaling na manggagamot, hindi mo sila kakayanin. Kung totoo man ang sinasabi mo, ano ang maaari natin gawin para wag lang lumala ang lahat? Malakas ang depensa ng lugar na ito. Ngunit nagkaroon ng butas ng masundan nila si Emil. Ang kailangan mong gawin, siguraduhin may sapat na pangontra ang paligid nang sa ganon hindi sila basta-bastang nakakapasok at malalaman din natin kaagad kung sakali mang palapit sila. Wala kayong dapat alalahanin. Hindi ako aalis sa tabi ni Emil. Kung ganon, yun ang una nating gagawin. Sa ngayon magpahinga muna kayo. At Emil, gamutin mo ang sugat ng bago mong kaibigan. Wika ni Mang Karding. Ito ang naging simula ng kakaibang pagkakaibigan sa pagitan ng isang gabunan at albularyo. Halos araw-araw nakabuntot si Hagar kay Emil. Saan man ito magpunta. Maging sa mga gamutan, kasakasama ito ni Emil. Hindi ka ba nagsasawang sumunod sa akin, Hagar? At saka wala ka bang ibang gagawin? Tanong ni Emil. Habang naglalakad ang mga ito papunta sa isang pasyente. Sa palagay mo, ano ang pwedeng gawin ng isang aswang na kagaya ko? Wika ni Hagar. Marami. Pwede ka namang magpaiwan sa bahay. Tulungan mo si Mang Karding. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Isa pa umaga naman ang lakad ko. May isang bagay pa ako napansin sa'yo. Bakit pala hindi ka nasusunog sa liwanag ng araw? Ang mga kagaya ko ay may kakayahang maglakad sa ilalim ng sikat ng araw. Kaya din naming magpalit ng anyo kahit umaga. Ito ang mga kakayahang taglay ng isang gabunan. Total nabanggit mo na lang din. Bakit hindi mo na lang ipaliwanag ang pinagkaiba ng isang gabunan sa isang pangkaraniwang aswang? Magandang ideya. Malaki ang pagkakaiba naming mga gabunan sa pangkaraniwang aswang, Emil. Ang pangkaraniwang aswang, hindi nila kayang kontrolin ang pagkasabik sa laman ng tao. Samantalang kami, kaya naming hindi kumain ng kahit anong hilaw. Kaya din naming itago ang aming totoong pagkatao at ilabas ito sa oras na kakailanganin. May tangan din kaming bertud o mutyang pinagkukunan ng aming lakas. Kung gayon, wala din pala kayong kapangyarihan kung wala ang bertud niya. Mali. Kabaliktaran ang mangyayari. Kapag hindi namin dala ang bertud naming mga gabunan, mawawala kami sa katinuan. Hindi namin nagagawang pigilan ang aming kapangyarihan. Tugon ni Hagar. Maya-maya narating nila ang tahanan ng pasyente. Nandito na tayo. Mas makakabuti kung mananatili ka sa labas. Nang sa ganon hindi matakot ang pasyente. Sige, kung yan ang gusto mo, dito lang ako sa labas. Tugon ni Hagar. Pumasok ang binata sa tahanan. Sinimulan ang gamutan. Ilang oras ang nakalipas. Lumabas ng tahanan si Emil. Tapos na ako dito, Hagar. Halika na, umuwi na tayo. Wika ni Emil sabay lakad. Mali ka, Emil. Hindi pa tapos. Nagtaka ang binata sa sinabi ng kasama. Nang lingunin niya ito, nakatitig si Hagar sa isang malaking puno ng santol. Bakit?
Ano nangyari, Agar? Nagawa mong tanggalin sa katawan ng pasyente ang elemento pero hindi mo ito napatay. Tignan mo ang nilalang na nakadapo sa sanga ng punong yan. Wika ni Agar. Sabay turo sa puno ng santol. Isang figura ng nilalang ang nakapatong sa sanga ng puno. Nakatitig ito ng masakit sa kanila. Ang buong akala ko, napatay ko na siya. Pero mukhang nagkamali ako. Babalikan ng nilalang na yan ng pasyente kaya kailangan ko siyang protektahan. Bumalik ka sa loob at ako na ang makikipagharap sa nilalang na yan. Wika ni Agar. Pinuntahan nito ang puno. Kinausap ang nilalang. Hoy Agta, bumaba ka dito. Harapin mo ko. Wika ni Agar. Tumalon pa ibaba ang nilalang. Isang aswang na nakikipagtulungan sa mga tao. Anong kapalit? Kapalit, kailangan bang may ganon? Sa pagkakakilala ko sa inyong mga aswang, hindi kayo gagawa ng pabor sa ibang tao, lalong-lalo na kung walang kapalit. Sabihin mo sa akin, ano ang naging kasunduan mo sa manggagamot na yan? Walang kapalit ang katapatan ko sa manggagamot. May kakaiba akong nakikita sa kanya at siguro hindi mo na kailangan tanungin kung anong bagay na yon. Dahil maya-maya lang, mararanasan mo na ang sinasabi ko. Tugon ni Agar. Biglang namilipit sa sakit ang nilalang hanggang sa mapalod ito. Anong ginawa niya sa akin? Hindi ko alam. Isang bagay lang ang sigurado ko. Yun ay ang kamatayan mo! Biglang pumilipit ang leeg ng Agta hanggang sa tuluyan itong namatay. Muling bumalik si Agar sa pwesto. Sakto naman ang paglabas ni Emil. Anong nangyari sa nilalang? Wala na. Patay na ang nilalang. Halika na. Maaari na ba tayong umuwi? Oo naman, bakit hindi? Tapos naman na ako sa panggagamot eh. Pag-uusap ng dalawa. Nang makarating sa tahanan, kinumusta ni Mang Karding ang lakad nito. Kumusta naman ang gamutan ngayong araw, iho? Maayos naman po. Pinaglalaroan ng Agta ang pasyente. Nung paalisin ko, sumunod naman eh. Pero nakita ni Agar, nakabantay ito sa sanga ng isang puno. Kaya binalikan ko ang pasyente. Tinuluyan ng elementong naglalaro sa kanya. Anong sinabi mo? Bumatay ka ng Agta? Naku, Emil, hindi mo ba alam na malaking gulo ang pinasok mo? Alam ko, Manong. Pero may dahilan naman ako eh. Kung bakit ko pinatawan ng parusang kamatayan ng nilalang. Hindi nila dapat pinakikialaman ng mga tao. Tugon ni Emil. Napailing na lang si Mang Karding dahil paniguradong gagante ang mga kaanak ng Agtang pinatay niya. Siguradong babalikan ka ng mga Agta, Emil. Wala silang pakialam sa dahilan mo. Para sa kanila, ang pagkamatay ng kanilang kauri ay paglabag sa kautusan. Hindi po ako natatakot sa kanila, Manong. Ginawa ko lang ang nararapat. At kung gusto nilang gumante, walang problema. Ang tanong na lang doon, kung kaya nilang lusutan ang depensa ko. Aminado ko malakas ka. Pero tuso ang mga Agta, Emil. Sasalakay sila sa hindi mo inaasahang pagkakataon, kaya dapat palagi kang handa. Handa naman po ako, Manong. At isa pa, nandyan naman si Agar upang tulungan ako. Pag-uusap ng dalawa. Naghahapunan ang mga ito. Nang mapatingin sa bintana si Mang Karding, nakita nito si Agar. Nakaupo sa sanga ng puno habang nakatitig sa bilog na buwan. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit sumama sa iyo ang aswang na yan? Hindi ko nga din po maintindihan, Manong eh. Pero wala naman siyang ginagawang masama kaya hinayaan ko na lang. Malaking tulong din siya sa mga gamutan ko.
Dahil sa tuwing mararamdaman ng mga elemento ang presensya ni Agar, kaagad silang kumakalas sa katawan ng pasyente. May malalim na dahilan kung bakit siya sumama sa'yo. Hindi mo pa nga lang ito natutuklasan, pero nararamdaman kong malapit na, Emil. O siya, ikaw na ang magligpit ng kinainan natin. Wika ni Carding. Lumipas ang ilang araw. Naging maayos naman ang lahat. Taliwas sa sinabi ni Mang Carding na babalikan si Emil ng mga agta. Ni isa sa mga ito ay walang nagpakita. Ngunit isang gabi, habang naglalakad pa uwi ang dalawa, nakasalubong ng mga ito ang dalawang kalalakian. Meron silang pasang sako. Medyo madilim sa lugar. Tanging dalang sululang ang nagsisilbing liwanag. Binati ni Emil ang mga kalalakian, ngunit hindi siya pinapansin ng mga ito. Mukhang may kakaiba sa dala nilang sako, Emil. Parang dugo ng tao ang naamoy ko. Wika ni Agar. Nilingon ni Emil ang mga ito at pinigilan sa paglalakad. Sandali lang. Maaari ko bang malaman kung ano ang laman ng sako? Tanong ni Emil. Huminto sa paglalakad ang dalawa. Nilingon ng binata. Mga karning baka, dadali namin sa bayan. May problema ba? Naamoy ng kasama ko ang dugo ng tao sa dala nyo. Kaya umaming kayo. Anong laman ng sakong yan? Kung ako sa'yo, huwag ka nang mangimasok pa sa kung anong ginagawa namin kung ayaw mong madamay. Wika ng lalaki. Nilapag nito ang dalang sako. Naglakad papalapit kay Emil. Humarang naman sa daraanan si Agar. Hanggang dyan ka na lang kung ayaw mong samain. Nanlaki mga mata ng lalaki nang maramdaman nito ang presensya ni Agar. Isang gabunan. Ang mabuti pa umalis na tayo dito. Hindi natin kakayanin ng isang yan. Dalawa tayo, mag-isa lang yan. Kahit gabunan na aswang pa yan, wala pa rin siyang panama sa atin. Huwag ka masyadong nagpapaniwala sa mga sabi-sabi. Hindi totoo ang tungkol sa mga gabunan. Mahina sila kapag malayo sa kanilang kawan. Pag-uusap ng dalawang aswang. Kawawa naman kayo, mga biktima ng maling akala. Ang mga kagaya ko, hindi umaasa sa kawan. Kami ay nabubuhay kahit mag-isa at yan ang papatunayan ko sa inyo. Wika ni Agar. Nagbago ito ng anyo at nagulat si Emil. Ito ang unang pagkakataong makikita niyang magpalit ng anyo ang alagang gabunan. Malaking nilalang na may katawang tao at ulo ng aso ang tumambad sa harapan ng binata. Napatras ang kalabang aswang. Isa-isang nagpalit ng anyo. Nagbato ng tigalpo si Emil upang hindi makatakas ang mga ito. Hinawakan ni Agar sa ulo ang isa sa mga aswang. Walang pagdadalawang isip na hiniwalay sa katawan. Matapos ay sinunod nito ang isa pang aswang at nagulat si Emil nang kainin ni Agar ang dalawang aswang. Matapos ay nagbalik ito sa dating anyo na parang walang nangyari. Hindi kami kumakain ng tao, pero kumakain ako ng kauri ko. Mas mabuti na yon, nang sa ganon ay mabawasan sila sa mundo. Nga pala Emil, may pagtatapat ako sa iyo. At siguro kailangan mong malaman ang lahat ng ito mula mismo sa akin. Ano yun, Agar? Magsalita ka. Matagal na panahon ko na itong kinikimkim. Ni minsan, hindi ko inasahan na magkukros pa ang landas natin. Sinabi ko noon sa sarili na sa oras na magkita tayo, ipagtatapat ko sa iyo ang lahat. Magsalita ka, Agar. Nakikinig ako. Natatandaan mo ba ang mga aswang na sumalakay at pumatay sa mga magulang mo noon? Dito napukaw ang atensyon ni Emil. Dahil sa mahabang panahon niyang inaasam ang makapagiganti. Matagal na panahon kong hinahanap ang mga aswang na yon, lalo na ang kanilang pinuno. Gustong gusto ko silang patayin.
Pero simula nang mamulat ako sa katotohanan na walang maidudulot na kabutihan ng pag-iiganti, nakalimutan ko na ang lahat. Bakit mo naman nabanggit ang tungkol dyan? Emil, simula nang isalaysay mo sa akin ang tungkol sa pangyayaring iyon, napagtanto ko na ang laki ng kasalanan ko sa iyo. Sana mapatawad mo ko sa mga maririnig mo. Ako ang pinuno ng mga aswang na sumalakay at pumatay sa pamilya mo. Nanlaki ang mga mata ni Emil nang marinig ang sinabi ni Agar. Hindi ito makapaniwala na nasa harap niya ang matagal nang hinahanap. Bakit ganun? Ngayong nasa harapan na kita, bakit wala akong magawa? Bakit hindi kita kayang patayin? Dati, gustong gusto kong dukutin ang puso mo at pigain sa harapan mo. Pero ngayon hindi ko maintindihan. Bakit hindi kita kaya saktan, Agar? Kakaiba ang taglay mong kabutihan, Emil. Ni minsan, wala akong nakitang bahid ng kasamaan mula sa pagkatao mo. Kaya ito ang nagtulak sa akin na paglingkuran ka bilang kabayaran din sa mga nagawa kong kapabayaan. Ikaw ang pinuno ng mga aswang na pumatay sa aking pamilya. Nasaan ka? Nang mga sandaling nananalakay sila sa aming baryo. Nasa kalagitnaan ng digmaan ng aming angkan ng mga sandaling iyon. At bilang pinuno, hindi ko maaaring iwanan ang aking kawan. Hindi ko na nagawang bantayan pa ang kilos ng mga kasama ko at ito naging resulta ng kababayaan ng isang pinuno. Wika ni Agar. Matagal na nahimik si Emil. Pinag-isipan nitong mabuti ang sinabi ni Agar hanggang sa muli itong nagsalita. Kung tutusin, hindi mo pananagutan ang nangyari sa mga magulang ko, Agar. Wala kang kaalam-alam sa ginawa ng mga tauhan mo, kaya hindi kita masisisi. At gaya ng sinabi ko sa'yo, matagal ko nang nakalimutan ang galit na yon. Kaya halika na, umuwi na tayo. Tugon ni Emil. Nakuha nitong ibigay ang kapatawaran kay Agar. Kakaibang gaan ng kalooban ang naramdaman ng binata. Tila nadurog ang malaking bato na nasa dagan ng kanyang likuran. Dito napatunayan ng binata ang sinabi ni Mang Karding. Walang kasing sarap ang pakiramdam ng pagpapatawad at pagtanggap. Ayon pa kay Agar, humiwalay siya sa kawan ng malaman ng ginawa ng mga tauhan. Simula noon nagkanya-kanya sila ng lakad. Ang ilan ay namatay dahil nahuli ng mga manunugis. Ngunit ang ilan naman patuloy na nagpapagala-gala sa paligid. Matapos ang kaganapang iyon, nanumpa si Agar na habang buhay paglilingkuran si Emil. Itinaya nito ang buhay sa pagtatanggol sa binata, lalo na kapag nanganganib sa mga gamutan. Sa paglipas sa mga taon, patuloy na nagsama ang dalawa. Sa mga lakad, kinatakutan din ng manunugis si Emil dahil sa presensya ni Agar, ang gabunan na naging alaga ng isang albularyo. Top 5 na gamit na dapat meron ka ngayong 2025 from Likha Merchandise. Ito rin yung top 5 natin na pinakamaraming bumili ng 2024. Ibig sabihin, ito yung pinakagusto ng mga kabayan natin. Incenso candle for cleansing, mga kabayan. Ito pinakamahalagang gawin, mga kabayan. Umaga sa agabi mag-cleansing ng tahanan. Kung sakaling itong malaki, sindihan lang ng 3 hanggang 15 minutes umaga at gabi. Or kung sakaling itong tea light version, magsindi ng isa sa umaga o isa sa gabi. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong kulay, mga kabayan. Red symbolize life or buhay. Yellow symbolize peace or kapayapaan. Again, pinakamahalaga, top 1, mga kabayan, incenso candle for cleansing. Kailangan to gawin araw-araw sa umaga at gabi. Number 2 na must have ngayon 2025, gabay, medalyon. Ito yung pinakamabilis nating maubos na necklace, mga kabayan, kasi pwede to para sa lahat, sa matanda, sa bata, pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung gusto mong maging maganda ang takbo ng 2025 mo sa 4 na aspeto na yon, gabay medalyon. Top 3, habak de bala. Ito ang pinakamataas na meron tayo sa likha sa usapin ng depensa espiritual. Kung may problema ka na sa barang, kulam, sumpa,
ito ang suotin mo mga kabayan. Paalala lang kabayan ha, gawa to sa basyo ng bala. Kaya sinisita to sa airport. Pero kung usapin ng pinakamalakas sa depensa mga kabayan, habak de bala. Number 4. Itak o espada ni Atardar. Kung ang kailangan mo naman mga kabayan, depensa sa spiritual at depensa sa pisikal na lakas, dagdag lakas, pampalakas ng resistensya, pangkalas sa kamalasan, itak ni Atardar. Ito mga kabayan, pwede to sa airport. Number 5, syempre hindi mo mawala to mga kabayan. Gemstone bracelet. 3 uri ng gemstone, black obsidian, lava stone, and howlite. At nandyan din ang medalyon ng Saint Benedict. Kung nangangailangan ka ng pampatalino mga kabayan, pampakalma ng isipan, pampalakas ng koneksyon sa kalikasan upang magkaroon ng karagdagang lakas ng kalooban na harapin ang pagsubok ngayong 2025 at pangontra din sa lahat ng uri ng sumpa, gemstone bracelet. Yun ang top 5 natin na must have ngayon 2025 mga kabayan. Let me know sa comment section kung ano dun sa mga yon ang meron na kayo. Kung interesado ka, isearch lang ang shop ng Lika Merchandise.